professional? The answer is yes. Okay? Because you have an occupation and it is also a vocation and it is also a calling. Di ba, class? That would require an advanced training. O, ayan na naman, tingnan mo. Magpo-post. Ba't nagpo-post ito? Ano pang ginagawa ko? Wala naman. Okay. Next. Pag sinabi mo naman, class, the word adjustment class pertains to growth. So whenever we talk about your growth of an individual, ibig sabihin pag ikaw ay isang nurse, you do not stop. Hindi kung ano yung alam mo nung graduate ka, yan lang din ang alam mo hanggang ngayon. Alright, class? So whenever we talk about your professional adjustment, it refers to the growth of an individual and everyone, development. Kaya yung pinag-usapan nating adjustment is otherwise described as your development. Okay ka lang? Okay ka lang ha? Kalma ka lang dyan. Ako nang bahala. Ako nang bahala sa'yo. Next, let us now describe, class, the criteria of a profession. How would you know that something is a profession? Everyone, number one, it is a specialized education. Class, in the Philippines, ilang years ang BSN? 4 years. Pero ang iba naman dyan, minsan 5. No, bakit? Naku, bumagsak kitap nyo, class. Ang napakasakit sa isang teacher, no, na nasa review ako, biglang may lalapit sa akin at sasabihin niya, ma'am, ako po yung binagsak nyo. Pa-correct po. Hindi kita binagsak, ikaw ang bumagsak. Pambihira naman, no? 'Di ba, no, class, ano tuloy ako, para bang bigla akong natakot na parang may kutsilyo sa tatabi at isasaksakin na lang. Wag naman, wag naman. No, kasi may mga requirements tayo, eh, 'di ba, class? So sabi ba naman sa akin, "Ma'am, ako po yung binagsak mo." Ay, sabi ko, "Iha, correct natin 'yan, na bumagsak ka sa akin, hindi kita binagsak." Okay. So ilang years daw ang nursing? 4 years. Pero 'pag binagsak ka ni top nyo, 5 years. Grabe siya. Alright. What else do you need to remember, class? Ano raw? Community-oriented. What do you mean, class, when ako po ang bumagsak? 'Di ba dapat kasi ang tama, ako po yung bumagsak sa subject nyo, tama. Ang sabi mo naman sa akin, 'no, ako po yung binagsak nyo, para bang sinadya ko na bumagsak ka. Isasama ko 'yan sa orientation. Alright. So 'pag sinabi natin, class, specialized education, it is also described as community-oriented. That is the reason why mula NP1 hanggang NP5 parating may tanong about community. Class, ito ang gusto kong tandaan mo. The basic requirement to practice the profession, license. Tingnan mo, tingnan mo. Kapag pinag-uusapan natin, class, basic, ano ang sagot? License. Pag sinabi nating minimum, BSN. Okay? I-underline mo yan. Isa pa, ma'am. Isa pa. Pag sinabi natin, class, tingnan mo ha, pag sinabi natin na basic license, pag sinabi mong minimum, BSN. Ibabagsak po kita sa evaluation. Wag naman ganyan, grabe naman. Or pwede, ma'am, na ibabagsak po kita, ma'am, sa evaluation. Grabe naman, ang sakit naman niyan. No, class, kung gaano ako compassionate sa pagtuturo sa inyo, ganyan din ako lalo sa undergrad. Kaya wag naman ganyan, ibabagsak po kita sa evaluation. Actually, class, hindi na ako nagbabasa ng evaluation ko kasi alam ko naman sa sarili ko na parati ko ibinibigay ang best ko. So kung mayroon sigurong negative evaluation, sasabihan na lang ako ng co-or. No, at ayoko na magbasa kasi ayokong maapektuhan ng pagtuturo ko at ayokong, alam niyo, malungkot, no, nasabihan ako, "Ma'am, ibabagsak kita sa evaluation." Grabe naman. Okay, sige na. Itaas ko na 'yan, ayoko makita 'yon. Ayoko makita. Hindi ko na lang babasahin 'yon. Okay. So tandaan mo, class, kapag sinabi nating minimum requirement, ano raw ang dapat tandaan? Minimum, minimum. Ano raw ang itatandaan? BSN. 'Pag sinabi nating minimum, ano raw ang tatandaan? BSN. Pero 'pag sinabi mong basic requirement, ano raw? License. Okay tayo, class, ha? Mamaya magdi-drill tayo, sumagot ka mag-isa diyan sa iyong lugar. So 'pag sinabi nating minimum requirement, BSN. So hindi ka puwedeng maging nurse kung wala kang minimum requirement. So minimum requirement, BSN. Basic, license. Next, it is also described, class, as what we call your body of knowledge. What do you mean when you say body of knowledge? That is when we talk about, class, ano raw?
theories. Kaya pag ang nursing, sayo at sa gusto mo, kailangan mo mag-aral ng theories. Okay? The theories class explains the given phenomenon such as the building blocks. Ano ba ang building blocks class? Pag pinag-usapan natin ang building blocks ng ano yan, ng tinatawag ng theories. Kaya every theory that you will describe how for example, Dorothea Orem define person, health, environment, and nursing. Okay? So para matandaan mo, pen. Ano pa ang tatandaan? Ang isa sa paboritong itatanong sa board exam ay ang pinaka-famous. Sino ang pinaka-famous? Environmental theory. Kaya nga pag tinanong ko isang student, ano ang alam mong theories? Sino ang alam mong kilala mong theories? Parati niya sasabihin, ang environmental theory at sino yan? Si Florence Nightingale. Si Florence Nightingale class ang unang nursing theories at ang unang nursing researcher. Some facts about about Florence Nightingale. Ano ang mga dapat nating tandaan kay Florence Nightingale? Born in May 12, 1820. Hindi naman ito itatanong sa board exam class, pero just some facts. Born Florence, Italy, study Kaiserwerth, at ano yan? School of Nursing. First age and books, notes and nursing, what it is and what it is not. Pero hindi siyang nag-author niya na class. Ang tinanong lang, what is the first CHN book? Now, pag sinabi mo klase Florence Nightingale, natatandaan mo ba nung ikaw ay nag-cupping, ikaw ay mayroong Florence Nightingale doon sa cupping ceremony nyo? Di ba no, class? Doon sa Florence Nightingale, naglalakad siya, meron siyang lamp. Kasi ang sabi daw natin sa kanya, siya, si Florence Nightingale, ang tinatawag din class na lady with a lamp. Do you follow, class? Kasi nga, ito ay during the World War. World War I. Di ba, class? So, lady with a lamp. Natatandaan natin yan. Pero, class, ha, kapag pinag-uusapan mo, First Lady with a lamp, sino yan? Saint Catherine of Siena. Okay tayo, class? Ulit. Florence Nightingale is also regarded, class, as lady with a lamp. Pero pag pinag-usapan natin ang lady with a lamp, Florence Nightingale, at ang first lady with a lamp is Catherine of Siena. Kaya nakakakita ako minsan, class, doon sa isang tinatawag na, ano bang tawag dito? Cupping. Na ang gandang tignan. Bakit? Kasi yung mga student, nakaputi sila lahat. Tapos yung mga cellphone nila, nakabukas yung mga, ano ba yan? Yung light nila, tapos nakatutok kay Florence na naglalakad, representative ni Florence. Okay tayo, class? So, International Nurses Day, kailan daw? Ang Nurses Week under Proclamation number 539 last week of October. So, tapos lang ang Nurses Week last week. So, lahat ng mga College of Nursing, marami silang activity, kaya wala akong class, wala akong klase. Wala akong klase sa mga university kasi suspended. Suspended lahat. Okay, next, let's talk about class your transcultural. Paboritong itasabihin class si Madeline Leininger. So ano ang karakteristik? Respect the cultural beliefs. Okay? Respect the patient's cultural beliefs. Anong sabi ni Leininger? Halimbawa, class, ang mga Jehovah's Witness. Ano ba ang alam ng mga Jehovah's Witness? Bawal ang blood transfusion. So ano ang tatandaan mo, class? Pag Jehovah's Witness ang iyong pasyente, bawal ang blood transfusion. So anong tatandaan mo? Jehovah's Witness, no blood. Okay? Mag-drill tayo uli. Mag-drill tayo. Sumagot ka sa sarili mo dyan, ha? Ano nga uli ang minimum requirement? BSN. Ano nga uli ang tinatawag, class, na basic requirement? License. So, ang isang nurse ay hindi pwede mag-practice ang nursing sa Philippines kung ikaw ay hindi board passer. Kaya ang sabi, basic requirement, license. Minimum requirement, BSN. Ilang years ang nursing sa Philippines? 4 years. Sinuli nga ang lady with the lamp, Florence Nightingale. First lady with the lamp, Saint Catherine of Siena. Okay? Next, pag pinag-usapan natin ang transcultural nursing, ano ang tatandaan mo? Madeline Leininger. Sino raw? Madeline Leininger. Transcultural nursing refers to Madeline Leininger. Ano ang sabi ni Madeline? Respect the patient's cultural beliefs. And what are these cultural beliefs? Jehovah's Witness, no blood transfusion. Kapag naman ikaw ay Muslim, bawal ang pork. Ano ang tawag natin sa mga pagkain ng mga Muslim? Halal. Pero ano ang tawag natin sa mga pagkain, class, na bawal? Haram. Kaya kung ikaw ay mapanuri, no, class, doon sa mga grocery, makikita mo nakasulat halal. Pag sinabi mong halal, okay. Pag sinabi mong haram, harang, bawal. Harang, bawal.
Okay? So I hope I am helping you class to remember, no? So pag sinabi mong haram, harang. Pag sinabi mong harang, anong ibig sabihin? Bawal. So halal, check. Halal, check. Harang, haram, bawal. Pag pinag-usapan naman natin ang death among Muslim, ano raw yan? Same-sex Muslim relative should handle the body. If not possible, the non-Muslim. So kailangan Muslim relative. So same-sex parate. Okay tayo, class, ha? Pero pag hindi ka naman relative, anong gagawin mo, class? Ikaw ay magagloves. Pag ikaw ay Seventh-day Adventist, ano raw yung Seventh-day Adventist? Pag seventh day, yung ikapitong araw, which is, class, always Saturday, no, class? Bawal sa kanila, no? Kaya yung mga Seventh-day Adventist natin, class, hindi sila nagbo-board exam, no? Every Saturday, yan ang kanilang worship day. Yang kanilang Saturday, class, is otherwise known as their worship day, no, class? Kaya whole day, bawal. Kaya, class, pag pinag-usapan mo ang karakteristik ng mga Seventh-day Adventist, hindi sila pwede, class, na anong tawag dyan, magklase, pumasok every Saturday. Ano ang karakteristik, class, ng Seventh-day Adventist? They are vegan. Ano ang problema ng mga vegan diet? May vitamin B12 deficiency. Pag sinabi po pang Seventh-day Adventist, no pork and no shellfish. Ang mga Mexican, curanderos. Yung mga Filipinos naman, albularyo. Pareho din. Pero pag Jewish, ano ang tawag natin? Kosher. So ano ang tatandaan mo, class? Kapag ito ay tinatawag na Muslim, halal. Kapag naman ito, class, ay tinatawag na kaya nga, hindi nga sila magte-take ng board exam kasi siya ay Seventh-day Adventist. Okay? Vegan. Alright? So pag sinabi mong vegan, pareho rin naman ng vegetarian. Okay? So pareho naman yung vegan, pareho ng vegetarian. Tama ba tayo, class? So vegan and vegetarian. So vitamin B12 deficiency. Basta hindi kumakain ng tinatawag na, ano, class, ng pork or meat at puro gulay, magkakaroon ng vitamin B12 deficiency. Alright? So yan ang mga karakteristik. Okay? Review ulit bago tayo mag-discuss. Alright? Pag sinabi natin what is a basic requirement, license. Minimum requirement, BSM. Lady with a lamp, Nightingale. First Lady, St. Catherine. Nurses Week, last week of October. Oy, class, nakakasunod ka sana sa discussion ko. Nakakasunod ka sana sa discussion ko. Alright. Pag pinag-usapan naman natin, class, ang karakteristik na, ano pa yan? Mga transcultural. Respect, respect, respect. Pag ikaw ay Jehovah's Witness, no blood transfusion. Pag ikaw ay Jehovah's Witness, no blood transfusion. Pag ikaw ay Muslim, ano ang tawag sa bawal? Haram. Kung ikaw ay pwede, halal. Kung naman ito ay Jehovah's Witness, kosher. Okay, ha, class, ha? Nakakasunod ka. Pag board exam, hindi sila nagbo-board exam ng May. Ang board exam nila ay November. Ay, hindi sila nagbo-board exam ng November, kaya ang board exam nila ay May. Ang May board exam kasi, class, ay Sunday and Monday. Okay? Nagkakaintindihan? Nakakatuwa naman kayo, no? May sila nagbo-board exam. Okay? Napaka-concern nyo, no? Pati sa mga classmates, yung mga Seventh-day Adventist. Okay? Okay tayo, class. Next, let's talk about your hallmark. Ang dami nating hallmark na aralin. Pag pinag-usapan mo hallmark of the profession, ang tawag natin, class, ay altruism. What is altruism? Altruism, class, is selfless. Kaya kung nasa klase tayo, tatanungin kita, ano ang priority mo? Pera o serbisyo? Natural, ang isasagot mo ay ano? Pera. Pero sa board exam, ano ang sagot mo? Serbisyo. Okay, class? So anong ibig sabihin? Ang nurse ay pipilitin niyang wag matulog basta makapagtrabaho. Grabe, no? Kaya kung ikaw ay nasumusunod, class, kay nurse dyan, makikita mo yung itsura niya, class, di ba? Puro ano siya, puro eye bags. Kasi ang priority niya ay ano? Siya ang priority niya ba yun? Ang priority niya, class, ay mag-duty. Di ba, no? So, ganyan ang itsura, class, ng mga nurses, no? Anong tawag doon sa selfless? Altruism. Altruism. Teka, may naliligaw. Altruism. Okay tayo, class? Ano ron sabi? Altruism. Bakit nagme-message sa akin?
Alright, so ano raw uli ang pinag-uusapan natin? What is now the hallmark of the profession? Altruism. Next, class, in this discussion or today's discussion, dalawang beses mo maririnig ang tinatawag na autonomy. Autonomy for the patient and autonomy as a profession. Anong ibig sabihin ng autonomy? That is simply self-governance. Pag sinabi nating self-governance, nur- the nursing profession has the ability to regulate itself. Anong ibig sabihin? We create our own laws. Do you understand? We create our own standards. That is what we call your self-governance. Na hindi ka parating nakabase sa doktor. Do you follow, class? Na hindi ka parating nakabase sa doktor. Anong ibig sabihin nun, ma'am? Ang ibig lang nating sabihin, class, ang autonomous, ibig sabihin, hindi ka parating nakabase sa ibang profesyon. You are an independent profession. You make your own rules. You make your own policies. That is what you mean when you say autonomy. Today, dalawang beses natin na maririnig ang autonomy. Number one, for the patient, and number two, as a profession. Pero pareho siya, class, na self-governance. Pag sinabi mong self-governance, you make your own decision. Okay tayo, class, ha? Ang ibig sabihin, class, ng self-governance as a profession, regulate itself. Do you follow, class? And set standards for the members. Class, nagkakaintindihan na, isa pa. Pag sinabi nating hallmark of the profession, of the nursing profession, ano nga uli, class? Altruism. Hallmark of a profession, altruism. Next, let's talk about the professional organization. Pag nagtanong tungkol sa professional organization, ang isang ipapaboritong itatanong, class, ay ang Philippine Nursing Association. Pag narinig mo ang PNA, class, that is described as the APO. APO refers, class, to the Accredited Professional Organization. Ano lang ibig sabihin nito? Lahat ng mga nurses na nagpa-practice ay dapat maging member ng APO. Mula ngayon, class, kapag narinig mo ang salitang APO, isa lang ang ibig sabihin, Accredited Professional Organization. Nung unang panahon, ang tawag sa kanya, class, ay Philippine Nurses Association. Kailan daw na-found ito? PNA. Ang PNA, class, ay founded in September 2, 1922. So para matandaan mo, isulat mo ang 9222. 9222. Sino raw ang founder? Ang founder niyan, class, is si Anastasia Tupas. Hiron Tupas. Anastasia Hiron Tupas. Okay tayo, class, ha? Ulit. Review ulit. What is now the Accredited Professional Organization? PNA. Kailan daw ito na-discover o founded? 9222. Sino daw ang nakadiscover? Kasi yan ay 2. Tatandaan mo sino uli. Sino uli yan, class? Yan ay si 2. Sino nga uli yan? Si Tupas. Okay ba yon? Sino uli ang founder ng 9222? Maraming 2. Kaya sino nga uli ang founder? Tupas. Kasi, class, posible lumabas na sa board exam. Who among the following is the founder of PNA? Oh, natatandaan mo, founder of PNA in September 2, 1922. Oh, nakakita ka ng 2. So, sino yung sasagot mo? Class, tandaan mo ang founder ay si Tupas. Amazing. Okay tayo, class, ha? Okay tayo. Yung mga RA, mamaya natin i-discuss, ha? Kalma ka muna. Yung RA, class, alam niyo ba, napuyat ako kagabi kasi I coordinated with another student. We formulated a grid, no, for you to be able to remember all the RAs easily. Okay? So, kalma ka lang muna. Sagot kita. Okay ba yon? Di ba nga pumapasok? Okay, ulit. So pag sinabi nating 9222, ano raw yan? Tupas. Right, what else? Who is the first president? First president. Ano raw ang sasagutin mo? Delgado. Francisca Delgado. First president. Ano ang tatandaan mo rito, class? Everyone, first president, president, then Delgado, Francisca Delgado. Kasi, class, mayroong isang board exam, iniba-iba yung mga pangalan, parang tanga lang, no, class? First, okay? Sino raw ang current president? Hindi na si Dr. Lianes. Sino na siya? Dr. Elmer Bondok. Dr. Elmer Bondok. Okay, ulitin natin. Elmer Bondok.
who is now the Dean of the College of Nursing of Holy Angel University. Okay tayo, class, ha? O, isa pa. Let us now define again the PNA. Ano nga uli raw ang Accredited Professional Organization? PNA. Ulitin natin. Kailan daw na-found yan? 92222. Sino raw ang founder? 222 pass. Sino daw ang first president? FFF. Sino raw yon? Delgado. F. Delgado. Sino yung F? Francisca Delgado. Francisca Delgado. Okay tayo, class? Francisca Delgado. So this is the characteristic, class, of what we call your... Ay, pwede po, ma'am. Ay, burn natin pala tong mga Davao. Gusto raw nila umatin. Ano ba tong mga batang ito? Ayaw nang... Ba't sila napapagod at gusto pa rin ulit-ulit na lang? Okay, so ulitin natin nga, class. What is now the Accredited Professional Organization? PNA. Okay tayo, class, ha? Now, pag sinabi mo namang international, ano naman ang characteristic, class, kapag international? ICN. Pag sinabi naman nating international, ano nga raw yan? ICN. Okay tayo, class, ha? Yung Sigma Theta Tau, that is an honor society. Pag sinabi mong honor society, you are not required. In fact, you cannot join this without an invitation. The Sigma Theta Tau would usually invite you. Halimbawa, magsisend sila sa akin ng letter. Because of your remarkable performance, sabi sa akin, in the nursing profession, we would like to invite you to be a member of the Sigma Theta Tau. Ay, grabe naman. Okay, class? So yan ay isang uri ng honor society. Pag ang pinag-usapan mo naman ay research, ano ang tawag? The Philippine Nursing Research. Pag naman yan ay mga deans, kung bakit ang dean mo napipirma ay parating wala, nasa convention. Anong convention ang atinan ng dean? ADPCN. So tatandaan mo yung letter D dyan. Yung letter D dyan, class, refers to. Ano daw ang letter D? Refers to the deans. Okay? Samantalang yung Nursing Association or Nursing Service ay ANSAP. All goods na tayo, ha? O, bago tayo lumagpas sa page na yan, isa-isahin uli natin, isa-isahin. When we talk about adjustment, we refer to growth and development. Okay, so ikaw ay isang nurse, hindi ka na nanatiling isang nurse na yan lang alam mo, ikaw ay patuloy na nag-a-attend ng mga seminars to improve your knowledge. Next, yan ang tinatawag na professional adjustment. Pag tinanong natin uli, what is the basic requirement? License. What is the minimum requirement? BSN. What is the Accredited Professional Organization? PNA. Founded when? 92222. By whom? 222 pass. The first president, Francisca Delgado. Current president, Bondok. Okay na tayo, class, ha? Kailan daw ang Nurses Week? Last week of October. Now, let's talk about, class, the Code of Ethics. O, Code of Ethics tayo. When we talk about, class, the Code of Ethics, this refers to the systematic guides. Ano nga uli ito, ma'am? Ito ay guide ng developing ethical and professional action. So that is a guide. Kailan daw ginawa ito? Last week din na October. So ito naman ay, kung kanina ay 92222, ito naman ngayon ay 102303. Okay, class, ha? 102303. Promulgated by the Board of Nursing Resolution. So, sino ang gumawa ng iyong Code of Ethics? The Code of Ethics, class, is applicable to all nurses. All Filipino nurses. When we talk about all Filipino nurses, it includes, ano ang kasama dyan? It includes private, public, all branches of nursing. Ano ang tawag natin dyan, class? We are now describing, class, what we call your, ano ang tawag natin? Code of Ethics. Pag sinabi mong Code of Ethics, sino raw ang characteristic ng Code of Ethics ang gumawa? BON. Okay tayo, ha? BON with a close coordination with PNA. So si BON ang gumawa ng Code of Ethics. Si BON ang gumawa ng Code of Ethics. Pero may close coordination. Sino nga uli yan? PNA. Kaya ang PNA at BON parating magkasama because the PNA, class, is the apo. Hoy, kung hindi ka pa sanay sa akin sa mabilis na pagsasalita ba, ewan ko na lang sa'yo. Siguro ngayon ka lang nag-attend ng review ko. Okay? Sabi nga ng isang student sa Davao, ma'am, alam mo ba, dahil sa'yo, pag ako'y nanonood ng Netflix, naka-fast forward na siya. No, naka-speed na siya ng 1.5 kasi nasanay na ako sa'yo na mabilis magsalita. Kaya gusto ko lahat ng mga kausap ko, mabilis na rin ang pagsasalita. Okay, class, ha? So, ano ang dapat mong tandaan? Pag pinag-usapan natin uli ang BON, sinong gumawa? Ay, ang Code of Ethics, sinong gumawa? BON. Kailan daw ginawa to? 102303. Principal basis habang ginagawa nila ito ay Code of Good Governance. And it is adopted by all registered professional. At may bago na naman tayong hallmark. Anong hallmark ito? Hallmark of the true professional. Class, wag ka malito. Pag pinag-usapan natin hallmark of the profession,
altruism. Hallmark of the true professional, willingness to accept a set of standards and principles. Pag ikaw ay professional, ikaw ay marunong sumunod sa mga principles and standards. Kaya nga 'di ba class, pag minsan nasa labas ka ng bahay, 'no, ta's nakakita ka ng mga tao, halimbawa ang ganda-ganda ng damit class, o kaya nagda-drive ng magandang magandang sasakyan, ta's makita mo bumababa yung kanyang, ano ba ito, window, ta's nagtatapon ng basura sa labas, 'di ba nakaka-turn off? Ano ang sabi mo sa sarili mo, "Ano ba 'yan, parang 'di professional?" 'Pag ikaw ay nakapila, ang ayos-ayos mo nakapila, biglang may nagka-cut sa'yo, 'no, at pupunta sa harap mo, ang sasabihin niya, "Ano ba naman 'to, parang 'di professional." Kasi kung ikaw ay professional, marunong kang sumunod sa batas, marunong kang sumunod sa principle, marunong kang sumunod sa standard, and that is what we mean when we say hallmark of true professional. Isa pa, 'pag sinabi nating class, hallmark of the nursing profession, altruism. So 'pag profession lang, altruism. True professional, willingness to accept standards. Now, what are the component of the code of ethics? Hindi na natin isa-isahin ang mga content ng code of ethics. We will just class identify the most important ones, okay? Hindi mo na rin kailangan i-mention ang mga section, pero hayaan mo na rin na isama natin sa discussion. Anong ibig sabihin class? The fundamental right of an individual is health. And what is the primary responsibility of the RN? Preservation of health at all costs. Kaya sa Pilipinas class, bawal ang tinatawag class na euthanasia. Euthanasia. Pag sinabi kasi natin euthanasia class is otherwise known as mercy killing. Bawal ito sa Pilipinas. Bakit bawal at hindi nire-recognize ito sa Pilipinas? Because that is in violation of the Code of Ethics. Ang sabi ng Code of Ethics, preservation of health. That's why mercy killing is a violation of the Code of Ethics. Nakakasunod ka sa discussion ko? Nakakasunod ka? Hello, Davao, bakit nandiyan na naman kayo? Tapos na kayo sa akin? Ano ba 'yan, hindi kayo nagsasawa? Hindi kayo nagsasawa, Davao? Ano 'yan? Okay. Hindi nagsasawa ang mga Davao peeps? Grabe naman. Sagaran na ito, ma'am. Grabe naman. Grabe naman. Ano ba 'yan, 3 araw na tayong magkakasama. Clingy, grabe. Grabe naman. Grabe naman 'tong mga estudyante ko. Grabe naman. Ilagay ko kaya kayo sa mga kilikili ko. Teka, i-send ko sa inyo yung pareho rin naman, eh. Hmm, isa pa. 'Wag naman sana ilagay sa kilikili. Eh, kasi ayaw niyo akong ano, eh, ayaw niyo akong parang hindi na kayo nagsasawa. Ayan, ayaw na kayo kasama ni Hindi, kasi nag-face to face na ako sa kanila, yan din yung diniscuss ko. So, pati jokes uulitin ko, pambihira. Alright, so 'pag sinabing natin uli, what is the code of ethics? Ano nga ulit mag-review nga tayo. Hallmark of the nursing profession, altruism. Hallmark of the true professional, willingness to accept a set of standards and principle. Code of ethics, sinong gumawa ng code of ethics? Board of Nursing, in coordination with PNA. Applicable to all nursing professions or professional in the Philippines. Next, may tinatawag din tayo class na Section 6. Ano raw ang characteristic class ng Section 6? That is what we call class the hallmark of nursing accountability. Ulitin mo nga, pag pinag-usapan natin class na hallmark, panibago na namang hallmark, grabe naman, panibago na namang hallmark ito. Anong hallmark na naman ito class? Nursing accountability. Ulitin natin, 'pag sinabi na naman natin class na hallmark, ano nga uli yan? Nursing accountability class ha, isa-isahin. Hallmark of the true profession,
willingness to accept. Hallmark of the nursing profession, altruism. Hallmark of accountability, accurate documentation. Plus, nagkakaintindihan ha? Ang linaw ng discussion natin ha? Okay, ulit-ulit. Ano pa ang tatandaan mo, class? Kapag pinag-usapan ng mga hallmark, okay? Hallmark of the nursing profession, altruism. Hallmark of the true professional, willingness to accept. Hallmark of accountability, class, letter A. Letter A yan. O tatandaan mo, letter A yan. Letter A yan. Accountability. Kung accountability yan, therefore, accurate documentation. Okay? Next. Class, ito ay hindi raw section 11, section 10. Okay? So sa mga na-discussan ko ng section 11, do not worry kasi wala naman tinatanong class anong section. Hindi mo naman tatanungin. The nurse declined the gift given to her by the relative. What section of the code of ethics is she is following? O hindi mo naman sasabihin na ganun. No? Pero just in case lang, no? So ayusin lang natin yung mga section dito. So this is section 10, decline gift. Anong ibig sabihin? Bawal tumanggap ng regalo ang nurse. Dapat ang acceptable lang class ay small token. Halimbawa, example ng small token. Ano yung small token? Pag sinabi mong small token, yung cannot be shared with everyone. Sabi, ma'am, binigyan ka ng pera. Edi share to everyone. Di ba no class? Binigyan ka ng food, share to everyone. Ano yung small token? Can be shared to everyone. Ano pa? Share to everyone. Greeting cards, no? Cards, yung mga ganun class, yun lang naman ang kailangan. No? Small token is yes. Pero kapag yan class ay mga malalaking bagay, naku, bawal na bawal. Kasi posible class that can be used for capitalizing. Ano ibig sabihin ng use for capitalizing? Kapag nagkaroon ng code, sinong unahin mo? Yung pasyenteng nagbigay sa'yo o hindi nagbigay? O hindi paborito mo na siya yung unahin mo kasi binigyan ka niya eh. Di ba class? So ayaw natin mangyari yun. Okay? Ulitin. Pag sinabi nating hallmark of accountability, ano nga ang sagot mo? Accurate documentation. Next, noble concern. Class, kinorek na naman ako ng student. Natutuwa ako pag kinukorek ako ng student kasi ibig sabihin natututo na siya sa akin. That is number 13, section noble concern of RN, establish linkages. So ikaw ay hindi nag-exist as a nursing profession alone. You have to also exist with the public to promote health. Alright? Establish. Binilhan po ako ng merienda. Oh, kung merienda, pwede naman yan. Huwag ka naman masyado, that is already no, I will not accept your gift because this is already a violation of the Code of Ethics under Section 10. So pagkain, kasi that is how they show appreciation eh, no? Pero pag binigyan ka 10,000, sabi ko, anong gagawin mo pag binigyan ka ng 10,000? Everybody said, tanggapin! Eh, bakit? Sabi ko, ba't mo tatanggapin ang laking bagay? Eh, sabi mo, ma'am, share to everyone. So, isi-share ko ang 5,000 sa akin, ang 5,000. O, di shared. Di ba, no? Tanggapin. Ay, tigilan na natin itong mga mukhang pera, ha? Okay, next. Ano raw ang noble concern? Linkages with the public. Class. Pag sinabi nating section violation of the Code of Ethics, that is not section 18, pero yan ay section 17. Nasobrahan lang. Pasensya na kayo, nasobrahan lang naman. So, section 17 is the violation of what we call class your Code of Ethics. Anong ibig sabihin? Pag daw ikaw ay nag-violate ng Code of Ethics, ano ang gagawin class? Your license will be suspended. Okay? At sino ang magsususpend ng license na ito? Ang license mo class ay magsususpend. Ang magsususpend nito ay ang Board of Nursing. Sino raw ang magsususpend nito? Ang magsususpend nito class ay walang iba class kung hindi ang Board of Nursing. Okay? Sino raw ang magsususpend nito? Ang magsususpend nito ay walang iba kung hindi ang Board of Nursing. Alright? So, yan ang characteristic class. Yan ang characteristic ng iyong Code of Ethics. Next. Ano pa ang tatandaan natin class? The characteristic of the true profession or of the profession, nursing profession, autonomy. Pag sinabi nga natin uli ang autonomy, anong ibig sabihin? Self-governance. Selfless, altruism. Accountability, that is your accurate documentation. Okay?